Newest Anthony Edwards 1, highest basketball shoes. Mabibili lamang sa halagang 4,100. I-click lamang ang link sa comment section. Ayon kay Dan Woik ng Los Angeles Times, iniulat na in-interview ng Los Angeles Lakers si Bronny James sa NBA Combine sa Chicago. Sa usaping draft, mukhang magiging draft floor para kay Bronny James ang pick 55 sa Lakers, isang player na in-interview ng team sa Chicago, ayon sa mga source na hindi autorisadong magsalita sa pampubliko tungkol sa draft strategy. Iniulat ni Jamal Collier ng ESPN, ipinakita ng Lakers ang patuloy na interes kay James habang ang natitirang bahagi ng liga ay namulat sa kung ano ang matagal nang hinahanap ng LA. Inaasahan ang interes ng Lakers kay Bronny dahil nasa roster ang kanyang ama, si LeBron James. Si LeBron ay may 2024 to 25 player option at maaaring maging free agent. Maaari nating isipin na tiyak na hindi aalis si LeBron kung magiging Lakers si Bronny. Walang duda na nagkaroon si James ng magandang linggo sa Combine na may breakdown mula kay Jonathan Givony ng ESPN. Nahirapan siya sa scrimmage noong Miyerkules na may 4 na puntos sa 2 of 8 shooting, 3 turnovers. Pero pinangunahan niya ang kanyang team sa scoring noong Huwebes na may 13 points. Sinabi ni James sa Combine na iniidolo niya ang kanyang laro sa 3 defensive-minded guards na sina Jrue Holiday, Derek White at Davion Mitchell. Makikita natin kung saan tatayo ang mga team kay James habang nagpapatuloy ang draft buzz ng higit pa sa 1 buwan bago magsimula ang draft sa June 26. Sa ibang balita naman mga kaibigan, ang Chicago Bulls ay may mataas na pag-asa nang makuha nila si Lonzo Ball mula sa New Orleans Pelicans bago ang season ng 2021-22. Gayunpaman, ang talentadong guard ay hindi pa nakikita mula noong season na iyon dahil sa sunod-sunod na mga injury sa tuhod. Si Ball ay sumailalim na sa 3 magkakahiwalay na operasyon at dumating na sa punto na nahirapan na siyang makitang makabalik at maglaro muli sa NBA, lalo na sa Bulls. Gayunpaman, siya ay nag-ehersisyo at nakita siyang tumatakbo at tumatalon sa isang kamakailang video. Sa highlight, nakikita na tumatalon siya ng mataas, pero malinaw na hindi pa siya naglalaro sa buong bilis. Tinalakay ni Ball ang kanyang progreso sa isang kamakailang podcast ng What an Experience. Pinag-uusapan ang mga dapat niyang gawin upang patuloy na umunlad. Paunti-unti lang ito, linggo-linggo, sabi ni Ball. Nagiging maayos, kaya yun lang ang maaasahan ko. Hindi pa rin sa kung saan, ginusto ko. Sa 100%, masasabi kong nasa mga 70% na ako. Sapat na para maglaro, pero pwede pang bumuti. Mahaba pa ang summer na nasa aking unahan, pero talagang inaabangan ko ang hinaharap. Habang hindi pa nakakakuha ng malaking benepisyo ang Bulls mula kay Lonzo Ball mula nang makuha siya sa Pelicans, nakita nila ang sapat mula sa kanya sa kanyang unang taon upang malaman na maaari siyang magdala ng malaking epekto sa team. Si Ball ay papasok na sa huling taon sa 4 na taong kontrata na nakuha niya sa Bulls noong summer 2021. Kinuha niya ang kanyang player option na nagkakahalaga ng $21.3 million sa huling taon sa kanyang kontrata noong May. Si Ball ay napili ng Los Angeles Lakers bilang pangalawang pick noong 2017 NBA Draft pagkatapos maglaro ng college basketball sa UCLA. Nag-average siya ng 10.2 points sa kanyang rookie season habang nagbibigay ng 7.2 assists at kumukuha ng 6.9 rebounds kada laro. Naglaro pa si Ball ng isang season sa Lakers bago siya na-trade sa Pelicans. Nakapagtala siya ng 11.8 points noong 2019-20 na may 7 assists at 6.1 rebounds kada laro. Si Ball ay nagkaroon sa kanyang pinakamahusay na season noong 2020-21 kung saan nag-average siya ng 14.6 points habang nakakonekta sa 48.2% sa kanyang mga shot mula sa loob ng arc at 37.8% sa kanyang mga shot sa 3-point. Dumagdag din siya ng 5.7 assists kada laro. Naglaro si Lonzo Ball ng 35 games para sa Bulls noong 2021-22 bago ang kanyang injury sa tuhod. Umaasa ang Bulls na maibalik niya ang kanyang kalusugan
at anyo habang naghahanda sila para sa 2024-25 season. Sinabi ng presidente ng Bulls na si Arturas Karnisovas na nakatingin ang team sa progreso ni Ball ngayong summer. Hintayin na lang namin at tingnan ang kanyang progreso sa mga susunod na buwan, sabi ni Karnisovas. Nagpo-progress siya ng maayos. Walang setbacks. Kaya't titingnan namin kung nasaan na siya sa loob ng ilang buwan. Anong masasabi niyo mga kaibigan dito kay Lonzo Ball? Sa sumunod na balita naman mga kaibigan, si Steve Kerr ay itinuturing na isa sa mga greatest NBA coaches na pinangunahan ng Warriors sa 4 na NBA championships sa loob sa kanyang 10-year tenure sa Golden State. Lahat ng magagandang bagay ay may katapusan at kamakailan lang ay umupo si Kerr kasama si Raj Mathai ng NBC Bay Area upang talakayin ang posibleng pagtatapos sa kanyang panahon bilang coach ng Warriors. Sa tingin ko, tiyak na sa bawat trabaho sa sports, mayroong halos isang shelf life, sabi ni Kerr. At para sa isang coach, sa tingin ko mararamdaman ko ito kapag dumating na iyon at hindi ko ito naramdaman nitong nakaraang taon na panahon na para umalis. Pakiramdam ko meron pa kaming ilang taon dito kasama sina Steph Curry, Draymond Green at sana si Klay Thompson. Patuloy pa rin kami. Patuloy pa rin naming dadalhin ang isang grupo ng mga young players na gumagawa ng mahusay. Mahal ko ang aking trabaho araw-araw. Gustong-gusto kong pumasok sa building na ito araw-araw. Anong bagay na hindi mo mamahalin patungkol sa franchise? Kaya't hindi na ako makapaghintay para sa susunod na season kasama ang Warriors. Kinuha ng Warriors si Kerr bilang head coach noong 2014 upang palitan ang dating coach na si Mark Jackson. Sa kanyang unang season, tinulungan niyang pinangunahan ang kanyang team sa NBA Finals sa unang pagkakataon sa loob ng 40 years, kung saan nanalo ang core sa kanilang unang 4 na titulo. Nakagawa ang Golden State ng 5 sunod-sunod na finals appearances na walang duda na pinamunuan ng liga ng matagal at kahit na kinukutya at tinawag na matanda 3 taon pagkatapos, nanalo pa rin ang Warriors ng isa pang kampyonato noong 2022. Pero darating ang panahon at marahil sa loob ng 2 taon kapag natapos na ang aking kontrata, sabi ni Kerr. Marahil iyon ang panahon na kailangan ko nang umalis at panahon na para sa Warriors na maghanap ng bagong dugo at mga bagong ideya. Pareho naming malalaman kapag dumating na ang panahon na iyon. Masasabi ko sa iyo ang isang bagay. Ito ay magiging isang napakagandang paghihiwalay ng mga landas sa panahong darating na ang oras na iyon. Speaking of Stephen Curry, si Bronny James ay dumadaan sa pre-draft process na kinabibilangan ng iba't ibang mga pagkakataon sa loob at labas ng court. Sa isang kamakailang panayam sa Bleacher Report, tinanong si Bronny tungkol sa huling pagkakataon na siya ay nasindak at binanggit niya ang oras na nakilala niya ang star point guard na si Steph Curry sa isang laro ng Los Angeles Lakers laban sa Golden State Warriors. Napanood ni Bronny James si Curry na nakikipaglaban sa kanyang ama na si LeBron James sa pinakamalaking entablado ng laro ng ilang beses dahil ang dalawang NBA legends ay nagkaroon ng ilang kamanghamanghang mga laban sa mga nakaraang taon. Magiging interesante kung saan mapupunta si Bronny James sa draft at kung paano ito makakaapekto sa posibleng free agency ng kanyang ama. May iba't ibang ulat tungkol sa kung paano makakaapekto ang draft situation ni Bronny sa pagpapasya ni LeBron ngayong summer, na may maraming ulat na nagsasabing hindi iiwan ni LeBron ang Lakers para lang sumama sa team ng kanyang anak. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.